Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kokoy, 29 anyos. Nakatira ako sa may paanan ng bundok Kanlaon dito sa Negros Oriental. Ang mga magulang ko po ay isang simpleng magbubukid lamang. May munti kaming sakahan na siyang pinagkukunan namin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Simple lamang ang buhay sa bukid. Gigising kami ng maaga, sabay na mag-aalmusal at aalis ng bahay. Maiiwan si nanay at siyang bahala sa mga labahin. Samantalang kami ni tatay ay buterya namang makatapos sa pag-aararo nang sa gayon, lumaking malagaw ang aming halamanan. Medyo nagulo lang kami ng konti nang kumalat ang balita tungkol daw sa isang sigbin na pag-alagala sa aming baryo. Ang mga ganitong nilalang ay sinasabing utusan daw ng mga aswang. Sila ang dadali, tapos ang mga aswang naman ang tatapos. Sila na din ang huhusga kung paano nila kakatayin ang kanilang biktima. Noong una, hindi ako naniniwala sa kanila. Lumaki akong kinatatakutan ang mga buhay na tao dahil ayon sa aking mga magulang, sila ang may kakayahan na manakit ng kagaya natin. Kaya nilang magnakaw, kaya nilang maging tulisan, at higit sa lahat, kaya nilang pumatay. Mahirap kalaban ang mga katulad nating buhay. Pero nakalimutan ko na may buhay din pala ang mga aswang. Hindi ko lang talaga lubos akalain na may makakaengkwentro akong mga nilalang kagaya ng aswang. Hindi ko inakala na sila pala ay namumuhay sa ating mundo, tahimik at nagmamatsyag. Hindi ko din akalaing minsan ko nang nakasalamuha ang mga kagaya nila. Lamang, hindi ko binigyan ng pansin. Nagbago lang ang pananaw ko nang minsang makilala ni tatay si Mang Ernesto. Isa itong magbabaol kagaya namin. Dayo lamang siya at naghahanap ng trabaho sa bukid. Wala siyang matiran kaya inalok ni tatay ang aming munting kamalig sa bukid. Dito kami nagpapahinga tuwing tanghali kapag kumakain kami or kung minsan nagpapasilong. Sa totoo lang, hindi sang-ayon si nanay sa desisyon ni tatay. Hindi namin personal na kakilala ang lalaki. Basta na lang niya itong pinagkatiwalaan. Paano na lang kung ito pala ay isang tulisan at naghahanap lang ng pupwede niyang pagtaguan. Natatakot ako noon para sa kaligtasan namin. Unang beses na may pinatuloy si tatay sa pamilya namin. Ang masakla pa, hindi namin ito kaano-ano. May isang linggo din akong nagtampo kay tatay. Ako man ay hindi nagustuhan ang ginawa niyang pagpapatuloy kay Mang Ernesto. Talagang iba ang pakiramdam ko sa lalaking ito. Napansin ko din palaging may hawak na alak ang matanda at inaalok niya si tatay na uminom. Hindi lasinggo ang tatay, ngunit ng mga oras na iyon, tila siya na impluwensyahan dahil palagi na siyang wala sa bahay. Kapag hinahanap ko siya sa kamalig, kaagad ako nagtutungo. Ilang beses nahanap si tatay doon. Wala naman silang matinong pinag-uusapan, kundi nitong huli lang, nagimbal ako sa aking natuklasan. Pasado 7:00 na noon, ng gabing nang mapuna namin na wala pa si tatay. Kadalasan, ako pa ang nahuhuling umuwi sa kanya. Dinadala ko pa kasi sa pastuhan ang alaga naming kalabaw na siyang katuwang namin sa pagsasaka. Sa pagkakataong iyon, nakiusap sa akin si nanay. Alam daw niya kung gaano ako kapagod, pero hindi niya maiiwasang mag-alala kay tatay. Gabi na, ngunit wala pa ito. Baka raw pwede kong puntahan muna sa kamalig, baka sakaling naroon si tatay. Walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Sinukbit ko ang itak sa aking bewang at lumarga na.
Wala pang ilaw noon sa mga kalsada pero maliwanag naman ang buwan ng gabing iyon. Kahit paano, tanaw ko ang daan na tinalunton ko. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang kilabutan. Panay ang alulungan ng mga aso. Tila ba sumasabay sila sa pagtayo ng mga balahibo ko sa batok. Imbis na mabalisa, ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Walang pag-alinlangan sa aking bawat hakbang. Sinigurado kong makakarating ako kaagad sa aking patutunguhan. Nang matanaw ko na ang kamalig, napon akong maliwanag pa sa loob. Malamang, naroon nga si tatay at nakikipag-inuman na naman kay Mang Nestor. Walang ingay na lumapit ako sa bakuran. Medyo hindi na kasi ako napalapit sa kamalig simula noong may nakatira na dito. Napansin kong medyo nagbago na ang paligid. May mga tanim na at mga nakahilerang bulaklak sa bawat sulok ng tarangkahan. Ang kabuuan ng kamalig ay mukhang ni-repair at pinalitan ang ilan sa mga kawayang dingding. May sarado na ang bintana at maayos na lock ang pinto. Sa loob, naulinigan ko ang boses ni tatay na mukhang lasing na habang kausap si Mang Nestor. Mas lumapit ako sa dingding at sumilip. Nakita ko silang dalawa na nag-cheers pa habang nilalagok ang kulay pulang likido mula sa baso. Halata sa mukha ni tatay na tinatabla na siya ng alak o kung ano man ang likidong iyon na ipinapainom sa kanya ni Mang Nestor. Samantalang ang huli naman ay maayos pang nakaupo at nagsasalita sa harap ni tatay ni hindi man lang sumuray ang mata. Mas lalo kong inilapit ang aking tainga at muka sa parte ng dingding kung saan naroon ang dalawa. Akala ko alak lang ang tinutungka nila. Ngunit nakita kong tumayo si Mang Nestor. Nagtungo siya sa kusina. Nagmamadali ko siyang sinundan at muling sinilip. Dito na ako nagimbal nang makita ang isang lalaking nakahando sa isasahig. Dilat ang mga mata nito, sugatan sa leeg, at patuloy pa sa pagpatak ang dugo mula sa sugat nito. Nanlamig ako ng gusto nang makitang itinapat ni Mang Nestor ang hawak na baso sa pumapatak na dugo, tsaka nilagok iyon. Gumisi pa siya sabay-sabing hahanap muna siya ng mas marami pang maiinom. Iniwanan niya si tatay na lupaypay at nagtungo siya sa likod bahay. Halos atakihin ako sa takot habang nagmamadaling napasiksik sa halamanan. Nakita ko nang tumingala si Mang Nestor sa maliwanag na buwan at umalulong. Saglit na huminto sa pagtibok ang puso ko nang makita ang kasunod na ginawa niya. Nagbago siya ng anyo. Ang kanyang maamong mukha ay naging mabalasik. Tinubuan siya ng mga kuko at pangil. Sa kanyang kilikili lumabas ang isang malaking balahibo na tila pamaypay na bumubukadkad at naging buhagag ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay naging pula at nanlilisik. Umungol siya ng may pagkakahawig sa isang leon. Sumingasing at animoy gutom na gutom. Isang aswang boroka. Nakita ko nang umangat sa ere ang aswang na si Mang Nestor at tuluyan nang lumipad patungo sa direksyon ng bayan. Sanlaks ang kilabot ang aking nadarama nang wala na siya. Tila ba ngayon ko lang nagawang makapa ang aking lakas ng loob. Nanginginig man. Pinilit kong makatayo hanggang sa makahakbang ako palapit sa pinto. Sinipa ko ito at kaagad na nilapitan si tatay na noong mga oras na iyon ay lasing na. Halos mapasuka pa ako dahil nalanghap ko ang amoy dugo sa kanyang bibig matapos siyang dumighay nang inakay ko siya. Makailang beses ko siyang ginising. Ginamit ko ang aking lakas para mailabas siya sa kamalig. Dali-dali naming tinalunton ang daan pa uwi sa bahay. Halos hindi ko na magawa pang ikalma ang aking sarili. Pawisan kaming dalawa ni tatay
nang dumating sa bahay. Walang katapusang tungayaw ang natanggap niya kay nanay. Hindi nagsasalita si tatay pero nakayuko ang kanyang ulo at mukhang hindi tinatanggap ang mga sinabi ni nanay tungkol kay Mang Nestor. Tila ba sa loob ng maikling panahon ay nagawa na nilang maging matalik na magkaibigan. Sa mahinang tinig, sumubat ako sa usapan ng aking mga magulang. Muli na naman kasing babanggitin ni nanay ang tungkol sa pagiging lasing ko nito. Kaya may hinahon kong sinabi na hindi alak ang pinapainom ni Mang Nestor kay tatay, kundi dugo ng tao. Dugo ng taong biniktima nito. Hindi sila nakapagsalita na dalawa, parehong natulala. Nang may masmasan, tinanong ni nanay si tatay kung alam ba niyang dugo ang iniinom nilang dalawa. Tulala si tatay pero nagawa pa niyang umiling. Wala siyang alam. Sa simula kasi ay alak naman talaga ang kanilang iniinom. Kapag nalalasing na siya, hindi na niya napupuna kung anong klaseng likido ba ang nilalagok nila. Basta masaya siya at nagagawa niyang maging maligaya. Bumaling naman sa akin si nanay. Tila ba nais niyang linawin kung totoo ba ang sinabi ko. Kung anong benepisyo daw ba ang aking makukuha sakaling malaman niyang gumagawa ako ng kwento. Iginiit ko sa kanila na hindi ako basta nag-iimbento lang. Totoong nakita ko si Mang Nestor na tumatagay ng dugo ng tao. Nakakasakusing na pa nga ang bangkay na pinagkukuhanan nila ng inumin kanina. Higit sa lahat, nakita ko pa ng magbagong anyo siya at lumipad sa ere kanina. Alam ko kung ano ang aking nakita. Hindi naman ako nagsisinungaling. Ang pagsalba ko sa tiyak na kapahamakan ni tatay ay nagsilbi pang mitya ng aking buhay. Pahiga na ako nang makarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Napatingala ako. Imposibleng pusa ang tumalon dahil wala namang punong malapit sa bahay na pwede niyang talunan. Napansin ko pa, mas mabigat ang yapak nito kaysa orihinal na pusa. Higit sa lahat, hindi miyaw ang kanyang inuungol kundi kikik na makailang beses pa niyang isinatunog ng mahina. Tumayo ako at lumapit sa dingding kung saan ko isinabit ang gamit kong sariling itak. Inihanda ko iyon para kung sakaling umatake ang kung sino mang nasa bubungan, ay magagawa ko din siyang saktan. Malakas ang duda ko na si Mang Ernesto ang nasa labas at baka na-discover na niya ang ginawa kong pagkuha kay tatay sa loob ng kanyang tahanan. Si nanay din pala ay narinig ang kalabog at sa mga oras na ito ay may kanya-kanya ng hawak na pananggalang. Hindi ko alam kung ano ba ang posibleng mangyari, pero kinakabahan ako. Ito ang unang pagkakataong magkakagulo sa bahay kahit hindi ko man gustuhin. Nang ibabaw ang kaba ng aking nadarama habang nakatingala sa bubungan. Habang pinapakinggan ko ito, ay mas lalo kong naririnig ang ingay sa tapat ko mismo. Kaya hula ko, ako ang punteriya ng aswang. Halos hindi humihinga na pumunta ako sa aming munting sala. Naabutan ko si nanay na papalabas din ng kwarto. Si tatay ay nakaabang na sa may pinto kaya naitanong ko sa aking sarili kung talaga bang may makakasagupa kaming nilalang ngayon. Paano ba kapag nalaman naming aswang nga ang may kagagawa ng mga ingay at kalmot sa bubungan? Masinigpitan namin ang pakikiramdam hanggang sa marinig naming tumalon sa lupa ang nilalang mula sa bubungan. Ang kaninang balisa ko ng sarili ay mas tumindi pa nang mapagtanto kong sa palibot naman ng aming bahay nagpaikot-ikot ang aswang. Tila ba naghahanap ng paraan para makapasok. Naari ang kinakalmot niya ang dingding. Sinusubukan niyang makalusot sa mga sewang at ang mas nakakangilo ay sinisilip niya kami
sa maliliit na butas. Nang sa tingin niya ay hindi talaga iepekto sa amin ang paraan niya, tinawag niya si tatay sa mahinang tinig. Aniya, papasukin daw namin siya. Nais niya lang makipagtagay kay tatay. Siyempre, hindi kami pumayag kasi nga alam ko kung ano siya. Natatakot ako na saktan niya ang aking ama. Hinarap ko naman si tatay na noong mga oras na iyon ay nagsalita din sa mahinahong tinig. Aniya, bukas na daw sila mag-inuman at napagod siya kanina. Kailangan daw niyang magpahinga at sana maintindihan ito ni Mang Nestor. Malalim ang boses niya. Tila ba nanggaling sa ilalim ng hukay. Mabagal at mabigat na animoy nanunudyo. Pero may halong pananakot. Makailang beses siyang kumatok sa aming pinto. Pilit na winawakwak ang aming dingding. Ngunit hindi ako nagpatinag. Si tatay ay malapit ng pagbuksa ng matanda na palagi ko namang pinipigilan. Mahina kong pinapakiusapan si nanay na lapitan si tatay at akayin papasok sa kusina. Walang pintuan doon na pwede nilang buksan, kaya alam kong magiging ligtas sila doon. Namumuto na ang nasabing aswang sa ginawa niyang pananakot sa amin, kaya kailangang harapin ko na siya tapang sa tapang. Nilapitan ko ang cabinet kung saan naroon ang mga mahalagang kagamitan ni Lolo Felix noong nabubuhay pa ito. Binuksan ko ito at tumambad sa aking harapan ang mga bote-botelyang langis, ang buntot pagi, at sinubong na punyal na ilang beses nang isinaksak ni Lolo noon sa iba't ibang aswang. Nadampot ko ang mga iyon at hinamon si Mang Nestor. Sinabi ko sa kanya na tigilan ng tatay ko at ako ang harapin niya. Nangangalit ang mga bagang na sinabi ko sa kanyang napakawalang hiya naman niyang dayo. Matapos siyang tanggapin ng pamilya ko sa maayos na paraan at binigyan pa siya ng tahanan, ay puro kahayupan lang ang kanyang igaganti sa amin. Marahas na sinabi ko sa kanya na lumayas na siya at kung hindi ay tatapyesin ko ang ulo niya. Narinig kong humagikik lang ang aswang, sabay sabing gusto lang naman niya ng katagay. Dahil si tatay lang daw ang nakakaintindi sa kanya. Wala naman siyang balak na masama rito, lalo na't matalik na kaibigan ang tingin niya kay tatay. Hindi ako nakinig at lumabas pa ng bahay. Direktang inatakay ko siya na noon ay nabigla sa kanyang kinatatayuan. Nasilayan ko ang nakakasindak niyang itsura, kaya naman hindi na ako nag-aksaya ng panahon at kaagad siyang nilatigo gamit ang buntot pagi. Napaatungal ang aswang ngunit nagulat ako dahil hindi man lang siya gumanti sa akin. Sa halip, lumuhod siya at humingi ng tawad. Totoong aswang siya at pumapatay ng tao. Pero hindi niya daw talaga kayang saktan ang pamilya ko. Masaya siyang maging kaibigan ng aking ama. Hindi daw niya sinasadya na idamay sa kanyang kahibangan ang aking ama. Sa dahan-dahan, nagbago ulit ang kanyang itsura. Muling bumalik ang kanyang dating anyo. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakonsyensya nang makita ang kanyang sugatang braso. Bago pa man ako makagalaw, nakita ko nang nagtatatakbong lumabas ng bahay namin si tatay at nilapitan ng kanyang kaibigan. Inalalayan niya ito palayo. Ngunit mas lalo lang lumuhod si Mang Nestor. Humingi siya ng tawad kay tatay. Inamin niyang hindi talaga alam ni tatay ang tungkol sa sariwang dugo na ipinapainom niya dahil nilalasing niya muna ito. Ngunit gusto niya kasing maramdaman daw kung ano ang pagkaramdam ng may kaibigan na hindi iniiwan. Tinapik ni tatay ang kanyang balikat. Hindi naman daw niya kailangang lasingin si tatay para magkaroon siya ng kaibigan. Matagal na daw alam ni tatay na isang aswang si Mang Nestor.
Naramdaman niya iyon nang kumulo ang langis na dala-dala niya sa unang pagkikita pa lamang nila. Pero gayon pa man, hindi niya iyon pinansin. Dahil nakikita niyang isa itong mabuting tao. Mas lalong bumaha ang luha sa mukha ni Mang Ernesto. Nahihiya daw siya sa kanyang ginawang pamamaraan para kaibiganin si tatay. Nakahanda raw siyang tanggapin ang parusang ipapataw namin sa kanya. Umiling ako. Hindi ko siya kayang parusahan. Ginamot ko pa ang kanyang sugat at humingi ng pasyensya. Sinabi niyang hindi naman siya masamang tao at ang biktima niya ay isang mamamatay tao din sa dating bayang pinagmulan nila kung saan pumatay ito ng kaawa-awang bata. Ginawa lamang daw niya iyon para makatulong sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Nung mapadpad siya sa aming lugar, ipinangako niyang poprotektahan kami sa abot ng kanyang makakaya. Humingi siya ng pasyensya kung natakot daw kami sa kanya. Ngumiti ako at inabot kay Mang Ernesto ang aking kamay. Sino ba naman ako para maging mapagmataas? Pareho lang naman kaming nabubuhay sa mundo. Sa magkaiba nga lang na paraan, ngunit naniniwala akong magagawa naming magtiwala sa isa't isa. Magpasa hanggang ngayon po, nasa lupain pa din namin nakatira si Mang Ernesto at nagsilbing tagabantay ng aming pananim laban sa mga magnanakaw. At usong-uso po yun dito sa aming lugar na ang tagabantay ay mga aswang. Sa mga nakakaalam po kung anong pinaka-eksaktong lugar ito, huwag nyo nang banggitin. Baka marami magka-interes. Ang mainam na gawin na lang ay tatapusin ang kwentong ito at huwag nyo talagang makalimutan magkape. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel, Sir Caspar, at God bless. Ingat kayo palagi. Muli po, ako po si Kukoy ng Canlaon, Negros Oriental. Oh yeah. Nandito ka naman pala, Hernan. Puna ng kanyang asawa. Karatig ito ng kanilang palayan at dekada nang naabandona ang malaking bahay na may 2 palapag at yari sa matibay na kahoy na mulabi ang tablon na dingding nito. Kinakalawang na rin ang bubong at nagmistula ng haunted house dahil maging ang mga ligaw na baging ay pumapasok na sa loob ng napakalaking bahay. Bakit mo ako sinundan? Singhal ni Hernan sa kanyang asawa na si Prema. Galit ka na naman sa akin. Bakit ba laging alaala ni Leticia na lamang ang lagi mong nasa isip? Isipin mo naman ako. Kami ng anak mo, Hernan. 10 taon na si Jillian. Subalit kaunting atensyon para sa anak natin ay di mo man lang naibigay. Paano naman kami? Humihikbing litanya ng kanyang ginang. Kasalanan mo to, Prema. Kung hindi ka lang naging makasarili, hindi sana ako nagdurusa ng napakahabang panahon. Iniligtas lang naman kita sa angka ni Leticia. Alam mong mga aswang sila. Subalit pinili mo pa rin magpakamanhid. Wala kang pakialam kung minahal ko man ang aswang, Prema. Sa kanya ako naging maligaya. Kaya huwag na huwag mo akong masisi kung bakit hindi kita kayang mahalin. Pinikot mo ako. Sinira mo ang relasyon namin ni Leticia. Ikaw ang dahilan kung bakit sila umalis sa lugar na ito. Kung bakit nila ako iniwan. Minahal lang din kita, Hernan. Nagmahal lang ako. At gaya ng unang sinabi ko, inilayo lang kita sa angka ng mga aswang. Hindi mo ba nakikita ang kaibahan nila sa atin? Nakakadiri sila. At kawawa ang mga anak niyo na posibleng maging aswang rin. Ikaw, pwede ka nilang hawaan. Wala kang pakialam.
Narinig mo? Ilang ulit ko din bang sabihin sa iyo na mas nakakadiri ka? Hindi na napigilan ni Prema ang mapahagulgol. Ang pag-ibig nitong pilit na ipinaglalaban ay puro pasakit lang ang naani nito. Hindi ko pinagsisihan na minahal kita, Hernan, dahil may isang Jillian na naging bunga. At ang ating anak ang siya pang maging rason kung bakit naisin ko pa rin na ipaglaban ka. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang dulo, Hernan. Umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong masaktan, Prema. Alis! Mabilis na tumalima ang ginang. Hindi pa magaling ang pasa sa mukha nito. Ayaw na nitong dagdagan iyon dahil si Jillian ang mas apektado. Kapag nakikita ng bata ang mga pasa ay mas nasasaktan pa ito kaysa sa ina na siyang nagtamo ng mga pasa na iyon. Nanatili si Hernan sa harap ng abandonadong bahay nila ni Leticia. Alam niya na noon pa man na mabangis na mga aswang ang angka nito. Ngunit pinili pa rin niyang mahalin ang dalaga. At kung hindi lamang siya tinakot ng lolo ni Prema na barangin ay hindi niya bagawang magpakasal dito. Isang magaling na manggagamot at mambabarang na rin ang lolo ni Prema. Hindi maipagkaila na magkalaban ang angka ni Leticia at Prema dahil sa iba-ibang katauhan na taglay ng mga ito. Sinasabing marami ang mga taong nais hawaan ng angka ni Leticia. Subalit napapagaling lahat iyon ng lolo ni Prema. Dahilan at simula ng alitan sa pagitan ng dalawang angkan. Subalit walang pakialam si Hernan sa alitan ng dalawa. Mahal niya si Leticia at hindi siya naniniwala sa sinasabi ng iba na ginayuma lamang siya ni Leticia. Dahil dekada na ay nananatili pa rin ang nararamdaman niya sa dalaga. At kung sila pa rin ni Leticia, malamang ay dinadaos na nila ang 13 taon ng kanilang anibersaryo. Iyon ang araw na sinagot siya ni Leticia at iyon din ang araw na ibinigay nito ang buong pagkatao sa kanya. Nangako silang pareho na magmahalan hanggang wakas. Ngunit sinira iyon ng isang gabi. Nilasing siya ng kaibigan niyang kuya rin ni Prema. Kaarawan kasi nito ng araw na iyon at hindi niya inaasahan na iyon ang magiging wakas ng pagmamahalan nila ni Leticia. Malinaw pa rin niyang naaalala ang unti-unting pagpalit anyo ni Leticia dahil hindi na nito makontrol ang sarili dahil sa galit. Biglang nagsitayuan ang mga maalo nitong buhok na abot hanggang bewang. Bigla ring tinubuan ng mahahabang pangil at mahahabang kuko. Biglang kumulubot ang mga balat sa muka at nagbabaga ang mga mata sa galit. Sa kabila ng kanyang nasaksihan ay hindi pa rin nagbago ang pagmamahal niya sa dalaga. Ito pa rin talaga ang umuokupa ng kanyang puso kahit pa dekada na siyang nilisan nito. Babalik ako para sa paghihiganti. Dudurugin ko ang mga puso niyo. Tandaan mo yan, Hernan. Mga katagang namutawi sa bibig ng dalagang aswang. Dala marahil sa galit. Hinihintay talaga ni Hernan ang pagbabalik nito dahil gusto niya itong suyuing muli. Gusto niyang maibalik ang dati nilang relasyon. Iiwan na niya si Prema at bahala na kung anong magiging kahinatnan ng lahat. Tatalikod na sana siya sa lugar dahil nilalamon na ng kadiliman ang liwanag. Nang mapatigil siya nang biglang may huni ng ik-ik na parating. Hanggang sa inikot-ikutan siya nito. Ikaw ba yan, Leticia? Tanong niya. Ngunit patuloy lamang siya nitong inikutan. Kung ikaw yan, mahal ko, bumalik ka na sa normal na anyo. Gusto kitang makausap. Sigaw pa rin niya. Ngunit tila mas nagalit pa ito.
Bigla na lang siya nitong binundol dahilan para mawalan siya ng balanse. Nabuwal siya at sa maputik na parte tumama ang kanyang mukha. Hindi pa rin siya tinantanan nito. Uli pa rin siya nitong sinugod. Ngunit hindi pa rin siya lumaban. Leticia, mahal. Alam kong ikaw yan. Kausapin mo ako. Gusto kong ituloy natin ang naudlot nating pagmamahalan. Sigaw niya. Biglang tumahimik. Ilang saglit pa ay namataan niya ang isang pamilyar na figura. Kulay itim ang mahaba nitong damit. Ang mga bibig nito ay kulay itim rin. Habang palapit sa kanya ay may kung ano itong binibigkas na tila unti-unting nagpapawala sa kanyang katinuan. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanya, ay napangiti ito ng malawak. Sabay sabi, "Ngayon ang araw ng aking muling pagbabalik. Iyon ay upang bawiin ka sa kamay ng kalaban. Sasama ka naman sa akin, hindi ba?" Nakakangising tanong nito. Tumango siya na tila ba wala sa sarili. Nahipnotismo siya ng dalaga. Todo halakhak lang ito habang hinahaplos ang kanyang puso. "Handa ka na bang maging kagaya ko na isang aswang?" Tanong nito. "Oo, mahal ko. Handang-handa na." Wala sa sariling sagot niya. "Mabuti. Sana noon ko pa ito ginawa sa iyo. Hindi sana hindi ka na nawala sa akin ng napakahabang panahon." Umahalakhak pa ito habang sinasabi iyon. Nilawayan nito ang tenga ni Hernan. Malapot at tila may halong dugo ang laway na pumapatak sa kanyang tenga. Pagkatapos ay hinawakan na nito ang kanyang nguso at ngumiti. "Kung sana noon ko pa naisipang aralin ang kapangyarihan ng mutyang taglay ko, hindi sana tayo nagkawalay ng matagal, mahal ko." Wika pa nito. Biglang may narinig si Hernan na boses ng isang matanda. Ama ito ni Prema na si Mang Peryong. "Magkikita pa tayo, mahal ko. At sa pagkakataong iyon, kukunin na kita sa kamay ng mga iyon." Wika nito at bumulusok na ng lipad palayo. Patakbong lumapit ito si Mang Peryong sa kanya at kasama pa nito ang tiyuhin ni Prima na si Mang Tasyo. Nag-alala ang mga ito nang makita siya at tila wala sa sarili. "Anong ginawa ng aswang sa iyo, Hernan?" Nag-alalang tanong ni Mang Tasyo nang makita siyang nakatulala lang at wala sa sarili. "Halika na, Hernan," sambit niya. Wala sa sariling sumunod siya at habang naglalakad pa uwi, ay ramdam niyang tila hinahalaw kay ang kanyang tiyan. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi naman talaga siya nakipagbati sa mga ito. Dahil ang mga ito ang persahang nagdiman na ikasal siya kay Prema, na siyang ayaw naman sana niyang gawin. Kaso ay natakot din siya sa posibleng gawin ng angka ni Prema. "Hindi mo alam kung anong sama ng mga nilalang na ipinaglalaban mo, Hernan. Kawawa ka sakaling napunta ka sa angka ng mga iyon." Wika ni Mang Peryong. Tulala pa rin siya. At nung nasa bakuran na sila ng bahay ay tsaka lang biglang tila nais lumabas ng lahat ng laman ng kanyang tiyan. Napakalapot ng kanyang laway na siyang lalo pang nagparamdam sa kanya ng kakaibang sama ng pakiramdam. Gusto niyang sumuka ng sumuka, lalo na ang lansa ng laway na lumalabas sa kanya. "Tay, anong nangyari kay Hernan?" Nag-alalang tanong ni Prema. "Mukhang nahawaan ng pagiging aswang. Pagdating namin kanina para hanapin siya, ganyan na yan, nakatulala. Mukhang nahipnotismo ng kung sino mang aswang. Ngunit duda akong ang dating nobya nito ang may gawa. Hindi ako magkakamali." Natahimik si Prema. Talagang mahal pa rin ni Hernan si Leticia.
Kahit anong gawin ni Prema ay hindi siya nito magawang mahalin. At iyon ang ikinawasak ng puso ni Prema. Nais na niyang sumuko. Hindi makikita ni Hernan ang layunin niya. Iyon ay ang mailayo si Hernan sa angkan ng masasamang aswang. Kung mabait man si Leticia para kay Hernan, hindi pa rin iyon kasiguruhan na hindi siya hahawaan ng mga ito. Siguradong hindi papayag ang angkan ni Leticia na hindi maging kasapi siya ng angkan. Ngunit isa pa ring normal na tao. Kaya buo na ang desisyon ni Prema. Ang hayaan siyang maging malaya. Magpakalayo na ito kasama ang kanilang anak. Madali rin namang naisukan ni Hernan ang punla ng aswang. Naging normal na din ito dahil naalis na rin ng ama ni Prema ang itim na kapangyarihan na kumukontrol kay Hernan. Kakaalis lang ng tatay ni Prema nang biglang may sumugod ng aswang. Galit na galit itong iniikot-ikutan ang kanilang bahay. Alam kong ikaw yan, Leticia. Sasama na ako sa iyo, sigaw ni Hernan. Tila dinurog ng pinong-pino ang puso ni Prema. Sa kabila ng ginawa nito ay naroon pa rin ang puso nito. Sige, pinapalaya na kita, sambit ni Prema. Umalis ka na, Hernan. Hindi ka na namin kailangan ng anak ko. Tandaan mo rin na oras na bumaba ka ng pamamahay ko, wala ka ng anak at lalong wala ka ng asawa na mag-aalaga sa iyo. Wala itong pakialam sa kanyang sinabi. Tuloy lang itong bumaba. Naiwang lihim na nakahikbi si Prema. Kailangan itong maging malakas sa harap niya. Ayaw nitong makita na nasasaktan ito sa paglisan niya. Hindi nakatulog si Prema at puro pagtangis ang kanyang ginawa. Hindi ganon kadaling tanggapin ang lahat. Hindi madaling bumitaw lalo na at ipinangako nito sa harap ng altar na magtitiis ito sa tabi ng asawa kahit anong mangyari. Hindi na nito matiis pa, kaya kusa nang bumitaw. Hating gabi nang may biglang bisita na namang dumating. At kagaya ng kanina, galit na galit itong paikot-ikot sa buong bahay. Minsan naman ay naglalakad sa bubong hanggang sa umiyak ng umiyak ang kanilang anak ni Hernan. Jillian anak, matulog ka lang ha. Nananaginip ka. Bulong niya rito ngunit patuloy ito sa pag-iyak. Patuloy pa rin ang nilalang sa pag-ikot na tila ba ay nais silang pasukin. Sa utak ni Prema ay baka gusto pang kunin si Leticia, maging ang anak nila ni Hernan. Iyon ay ang hindi niya papayagan. Dalawa lang kasi ang posibleng mangyari. Iyon ay ang maging pagkain ng anak niya o maging aswang katulad ng mga angka nito. Iyon ang hindi nais mangyari ni Prema. Kaya nais nitong lisanin na ang probinsya. Pupunta na itong lungsod. May ipon naman ang mga ito, kaya iyon na ang gagamitin nitong panimula. Graduate naman siya ng sekretarial, kaya pwede nitong magamit iyon sa paghahanap ng trabaho. Ilang sandali pa ay biglang may kalabog siyang narinig sa bintana. Ganoon na lamang ang gulat niya nang bumungad ang napakapangit na nilalang. Magulo ang buhok at nagbabaga ang mga mata. Tsaka lang niya napagtanto na hindi pala nakakandado ang bintana. Ngunit hindi naman siya takot dito, lalo na at alam niyang si Leticia ito. Kahit paano ay may kaunti siyang nalaman na orasyon, kaya hindi siya matatakot dito. Kung gugustuhin niya ay pwede niyang usalin nang mawala na ito sa kanyang harapan. Ngunit nais niya pa itong makausap. Pinalaya ko na siya, Leticia. Iyong-iyo na siya. Kung ayaw niya ng malasakit galing sa akin, wala na akong magagawa pa. Bahala na kayo kung anumang kasamaan ang ihahasik niyo. Dahil alam kong maging si Hernan ay
Hindi mo titigilan hanggat hindi magiging kagaya mo. Tama ka, Prema. Hanggat nalalapit ang pagwawakas ng daigdig, hindi kami titigil hanggat hindi kami dumadami ng mas triple pa sa inyong mga tao. At isasama ko ang anak ninyo ni Hernan para makasiguro na hindi na nga siya mawawala pa sa akin. Ayoko nang maisahan mo ulit. Nakaisa ka na sa akin at dekada-dekada mong naangkin sa akin si Hernan. Mahabang litanya ng dalagang aswang na si Leticia. Sa ibabaw ng aking bangkay, Leticia, magpaparaya ako pagdating kay Hernan. Ngunit sa anak ko, handa akong iharap ka kay kamatayan. Wala kang karapatan sa aking anak. Wala. Humalakhak si Leticia, samantalang naging alisto naman si Prema. Hindi siya pwedeng magpatalo dito. Agad niyang sinambit ang orasyon na turo ng kanyang ama. Iyon ang harang na hindi makalapit sa kanya at sa anak niya ang aswang. Agad itong tumalsik sa labas ng bintana. Agad niyang ikinandado ito upang hindi na ito makapasok pa. Galit na galit itong paikot-ikot ang bahay, ngunit hindi rin ito makalapit dahil ramdam nito ang pagkapasok sa tuwing aapag ito maging sa bubong ng bahay. Hindi ko hayaan na makalapit kayo sa aking anak, sigaw pa ni Prema. Hanggang sa tuluyan nang mawala ito. Doon na nag-impake ng kanilang gamit si Prema. Ang idadahilan na lang nito ay sumunod kay Hernan sa lungsod. Magsisinungaling ito para hindi ang mga ito mag-alala pa sa kanila sa lungsod. Aminado itong nagsisisi ito kung bakit sa pilitang itinali ang sarili sa lalaking walang gusto na maging kasama nito habang buhay. Pero tapos na. Mag-uumpisa na ito kasama ang nag-iisang anak na siyang alaala sa lalaking habang buhay nang maging laman ng puso nito. Wala na itong balak pa na magkaroon ng ibang karelasyon. Magpo-focus na lang ito sa anak at sa kanilang buhay na mag-ina. Wala na itong balak na guluhin o bawiin pa si Hernan sa kamay ng aswang. Kaya kayo, kung may gusto kayo na isang tao tapos pinilit nyo na mahalin kayo, huwag ganun oy. Mas mabuti pa ang kape. Applicable sa lahat ng bagay o sa lahat ng tao. Maliban na lang kung bawal sa iyo ang kape. Alright.